So pag hawak niyang ganyan, sabi niya, sorry, but we only accept college graduate. Grabe! Wala akong word na sinabi, ganun lang ako. Okay po. Kasama nyo pa rin ang inyong pambansang wealth coach na si Ching Kitan. At this point, makakasama natin Iponero of the Week. Siya po ay isang chef. At the same time, galing sa Cavite. Let us welcome si Lord Carlo Bayaban. Okay. So, Lord, may nabalitaan ako. Bago ka naging chef, marami kang pinagdaanan sa buhay. From ground up talaga. Sige, ikwento mo muna yung storya mo. Paano ka nag-umpisa? I started as a tricycle driver. So basically sa Cavite, this is a Molino area. Meron akong laging question sa sarili ko is that kung hanggang dito na lang ba talaga ako? But syempre, we have nothing so we have to survive on a daily basis. Doing the normal days, talagang tricycle lang. And then came across isang pasahero na always came early in the morning. So 5 a.m. sa subdivision na yun, lagi yung lumalabas. Siyempre pag ako nakapila sa tricycle, nakikita ko siya. So may nauuna sa akin. On my head, pag una kong na-pick up tong passenger na to, it's gonna be a quick breakfast meal sa akin. Kasi yung babayad niya sa akin na 20 pesos para ihatid siya sa gate will give me an opportunity to have a breakfast. So, ang ginawa ko, inorasan ko yung labas niya. So, sabi ko 5 a.m. lalabas na to sa bahay niya. So, inagahan ko yung gising para ako yung laging makaka-pick up sa kanya. So, it goes that way na naging ako lagi. Nagkaroon kami ng laging conversation early in the morning. Tapos sinabi niya sa akin, gusto mo magtrabaho sa hotel as a steward? Tricycle driver lang ako, sir. Ano ibig sabihin ng steward? Ito yung mga dishwasher. Pinaganda lang. Pinaganda lang. Pero, syempre, tricycle driver ako. I didn't know that. Sa akin lang, pwede pa ako doon, steward. Kasi ang steward, ang dating sa akin, flight stewardess. Oo nga. So, sabi ko, pwede ba sa akin yun? Sabi niyo, oo, pwede yun. Ilang taong ka na nun? I think I'm 20 or 19. 20 or 19? So yes. bata ka pa? Bata pa. Kasi high school graduate lang yung na-achieve ko that time eh. Through financial capabilities namin, hindi kaya. Nag-stop ako, high school graduate. So, I have to find ways to earn. Kasi ayoko naman maging pabigat dun sa mga parents ko. Kaya ako nag-tricycle. Pero before tricycle came, factory worker ako sa Cavite. Sa factory worker, I think that's one of the turning point of my life eh. I've been doing factory for almost 1.5 years. Imagine I'm earning almost just 3,000 to 4,000 a month. Yun na yung gross? Gross. Yes. Cavite yun factory worker. But sa akin pa yung pagkain ko. O saan pa yung pamasahe? Sa akin pa yung pamasahe. Bunado ka pa. Basically, I'm just there to survive. Kaysa naman, Walang magawa. Siyempre tayong mga lalaki, mahirap sa atin pagka yung tumatanggap ka lang. Pero dumating sa point na 1.5 year, I sit down in front of the factory. Tinanong ko sa sarili ko talaga to I will never forget this. Sabi ko, hanggang dito na lang ba ako? Wow. And then, an airplane came above. Normally, di ba? So, nakatingin ako. Kailan kayo makasakay dyan? After that, a week lang, nag-resign ako sa factory. Going nowhere, wala akong lilipatan. I just resigned. Sabi ko lang talaga, hindi ko kayang tanggapin hanggang dito na lang ako. Okay. Kaya ako napunta sa pagta-tricycle. Magkano yung boundary? 100 pesos per day that time. During that time, mga magkano naman ang naliliko mo sa isang araw? Pag bumiyahe ako ng 4 a.m., tapos matapos ako ng mga 3 or 4, 12 hours, kumaabot ako ng almost 300. So 200 ang kinikita mo kada araw? Basically, 150. Ay, Kasi 50 pesos gas. gas. So That time. Secure na yung lunch, dinner, breakfast ko noon. Okay na ako noon. 150. Mas malaki na yun. Malaki Kasi, na yun. Oo. Until I meet this guy na napunta ako sa hotel. Going to the hotel, hindi rin naging madali kasi I went there 8 a.m. If I'm not mistaken, nasa 300 plus kaming nag-a-apply. May mga naka-coat and tie. Diba? Ako, tricycle driver. So yung feeling na alam mo yun, nanliliit ka na hindi mo Totoo. alam bakit ka nandito. Na-interview ako almost 8 p.m. Ang pinakamasakit nun, I still remember this. Pag-upo ko dun sa halos ganitong chair, may kaharap ako naka-babae, naka-formal. Hinawakan yung by date ako that time. So pag hawak niyang ganyan, sabi niya, sorry, but we only accept college graduate. Grabe! Wala akong word na sinabi, ganun lang ako. Okay po, alis. Huh? I did not get hired. Ganun noon. Dishwasher, college graduate? Correct. That's the reality of na-experience ko doon. Ano kakausapin mo yung plato ng ano? Ano ba yan? Balik tricycle ako. And then, nasasakay ko siya ulit. And then, what happened? Hindi ako pumasa Baka hindi para sa akin. I always have that mentality. Pag hindi ako pumasa sa something na gusto ko, I know that God is telling me na it's not for you. I have better plans for you. Kaya ulit. Then told, may may interview ulit. For this time, it's a kitchen helper. Sabi ko, okay, sige. Same hotel? Same hotel.
siya ulit eh. So, game ako. Pero this time, nung pumunta ako, ready na ako. May pan-lunch na akong dala. Okay. So, sabi ko, kahit abutin ako ng gabi rito, may pagkain na ako. Pero sandali lang. Ba't ka umulit? Eh, alam mo naman college graduate. Di ka naman college graduate. May mentality kasi ako na, if the opportunity knocks in my door, I never say no. Okay. Because, hindi naman ako college graduate eh. The only opportunity I have to learn is through this experience. Whether it's good or bad, matututo ako rito. Hindi, I don't consider this talo eh. Okay. There's learning on this. Eh, talo ka naman at the first place. Talo sa first place. Pero just, laban lang. Laban lang. So, this time na-interview ko ng chef. It was a pastry chef. Sinabi niya sa akin, bakit ka nag-a-apply dito? Eh, you have no culinary background. Gagawin mo rito. So, sabi ko sa kanya, ay, totoo po na wala akong alam dito, but I'm willing to learn. Sabi niya, yan yung gusto ko. Inilagay niya yung libro sa harapan ko. Yan, I'll teach you all of that. Read that. Ganyan. Wow. Sabi ko, sige po, thank you po sa opportunity. Bukas na bukas trabaho sa akin. Wow. Expecting na bukas or the next following days, magtatrabaho ko as kitchen. Pagdating ko ron, nagkaroon ako ng duty. By that time, busy na yung mga hotel eh. So, nagkaroon ako ng duty. GY shift, pumasok ako 9 p.m. Sa stewarding ako. Linis. Okay. So, dishwasher ako doon. Syempre, bago ako, iwan ka kagad. Ang mga kasirola noon sa banqueting, malalaki. Oo nga. Lampas tao eh, yung lalaki nila. So, wala naman nung panahon namin ng mga technology na sprinkler ngayon. Mano-mano noon eh, gripo. Pasok ko 9 a.m., inabot na ako ng 5 a.m., hindi pa ako nangangalahati sa hinuhugasan ko. Wow. Sabi ko, bakit yung pinalitan ko, nakakapagkwentuhan pa, 2 hours tapos na. Sabi ko, galit na galit sa akin yung kasunod ko kasi sasaluhin niya yung Trabaho hindi ko mo. natapos eh. Halos talagang away, galit na galit. Ako hiyang-hiya ako kasi bago lang ako, hindi ko alam eh. So what I did is that, hindi ako umuwi. Pinanood ko, bakit sila, natatapos nila, ako hindi. Imposible namang hindi ko kaya, dalawa kamay niya, dalawa lang din kamay ko. Diba? So, I watch them. I figure out na pag dumarating sila, may dala silang hose, sarili nila. Yung hose na yun, alam mo yung antena nung araw, may ganun sa dulo. Parang nagiging jet water yung kinakabit nila ron. Ginugumahan nila. Sabi ko, that makes a difference. Kasi pag ganun, hindi na nila dudukutin yung dulo nung Tama. Hindi ka napapasok. Oo, gaganunin. Kaya ang bilis. Sabi ko, bababad lang nila yung din, ganun na. Pag-uwi ko, hanap ako na gawa ko ng sarili. Yun, nung nagawa ko yun, kaya ko na. So, I shined in that area kasi baguhan ka pero kaya mong sabayan yung mga datihan. And then, there's a chef came to me na sabi niya, bata, masipag ka. Gusto mo magkusinero? Sa butchery this time, sabi niya ganun. Ang sinabi ko lang sa kanya, regular schedule po ba? Kasi ngayon, on call ako. Sa isang linggo, 3 araw lang pasok ko. Nagta-tricycle pa rin ako after. So, ang ibig sabihin yan, kung 3 araw ka tinawag, 3 araw lang sweldo. Sweldo mo, correct. Sabi niya, sige, yes. Sa isang linggo, isa lang ang day off mo. Araw-araw ka papasok sa akin. Ay, gusto ko po yun. Sabi ko gano'n. Kasi that means, hindi na ako magta-tricycle. Ang gustong-gusto ko nung nag-hotel ako, nung nakatungtong ako ng hotel, libre pagkain ko eh. Oo, tama. May snack ako, may lunch or dinner ako isa. Tapos, ano pa ako? Aircon ako. Tama. Nasa aircon ako. Hindi ako naiinitan. Tama. So, yun yung gustong-gusto ko. Tinanggap ko yung offer nung chef, not knowing na kaya pala walang tumatagal na kusinero at casual sa kanya. Bakit? Iba talaga yung ugali. Para siyang si Hell's Kitchen. Parang ganun, basically si Gordon. So, lahat ng bad word na I can think of, narinig ko dun sa tao. I think that's one of the greatest lessons that I've learned eh. Ano? Kung where I am, sa ginawa niya sa akin. It's a top love eh. Siyempre wala akong alam sa kusinero, lalo sa butchery. I don't even know how to hold a knife. Ito, one of the vivid memories that I have with him. May chiller kami, walk-in chiller that you can go to. Lahat ng nando doon, let's say isang chiller, puro meats. Yeah. So, pag pumapasok ako, nakikita ko lahat ng meats may label. Pork loin yan, tenderloin yan, nakikita ko yon. So, kampante ako, marunong naman ako magbasa, alam ko. One time, sabi niya sa akin, pasok ko sa chiller, kuha na mo ako ng pork loin. Tinanggal niya lahat ng label. Pagpasok ko, gulat na gulat ako. Sabi ko, walang label. Siguro mga 30 minutes ako. Iniisip ko, ano may pork loin na naalala ko noon, na nadaanan ko. Hindi ko maalala. Pumasok, may dalang food pan. Binato talaga niya ako ng food pan. No? Bad word, sabi niya. Kanina ka pa rito, pork loin, hindi mo alam. Sinabi ko sa sarili ko, if I quit now, balik tricycle ako. Imagine mo ang nasa vision ko noon. Initan, tricycle, libre pagkain, aircon. If I quit, dito ako. If I not, ngunguyain ko tong ginagawa niya sa akin, pero hindi ko hahanapin yung kakainin ko. Also, I teach myself na paano siya makukonquer. Ang galing ng ang galing ng utak ng tao eh. I drew every meats. Wow. Small paper. Wala naman cellphone ng panahon ko eh. So, na-challenge ka. Oo. Nilagay ko yun sa locker ko. Yung Wow. drawing, pangalan. So, hindi ko siya inaaral, pero every time I open my locker, nababasa ko siya eh. Comes a time na pag dating ko dun sa chiller na yun,
Hindi ko man isipin, pagkakita ko pa lang na meat walang label, nag-program sa utak Gano'ng ko. katagal? 2 weeks or 7 Wow. days. Kung gusto talaga, gagawa Oo. ng paraan, no? So, kada papasok ako, Oo. nandito na ako sa estado na, chef, huwag ka nang gagalaw. Puka lang dyan, I'll take care of everything. Ganun lagi. Dumating sa point na pinanonood niya na ako. Tapos the rest of the supervisors pababa rin doon. Utos ng utos sa akin. Nagtataka sila, tanggap ako ng tanggap. Kasi kada utos nila, I get to learn eh. Natututo ka. Oo, sinasabi ko sa sarili ko, ito na yung parang college degree ko. Nag-aaral ako libre. Kasi Wow. binibigay nila. O tsaka hindi lang Oo. libre, binabayaran ka. While they're mingling around, ako yung tumitira ng trabaho. Hindi nila alam. Tanggap ako ng tanggap kasi natututo ako. And then it came to the point na I can say na mas maalam na ako sa kanila. Guys, ito lang, pakiusap ko po sa inyo. Kung ikaw ang nagtatrabaho, huwag kang magreklamo na tinatambak ka ng trabaho. Gamitin mo yung parang idea ni chef na sinabi na ginamit niyang pagkakataon para siya matuto. Kasi kung nagbibilang ka ng trabaho, hindi ka talaga matututo eh. Di ba? Correct. Pag nandun na, just live by the moment. Kasi nung panahon namin as casual, isa lang naman ang main goal namin, ma-regular. Parang holy grail namin yun. Pag na-regular ka, secure na yung finances mo. So, ini-expect ko ma-regular ako. It didn't happen. 3 years akong Wow, casual. hindi ka regular ng 3 taon? Kasi nga ang daming talent nun. That's Oh. the reality in the Philippines. Magagaling po talaga ang Pilipino. Mahirap mag-compete sa Pilipinas. O, naging regular ka ba? Hindi, actually. So, nung namatay yung head chef ko, nagkaroon ako ng opportunity na makakilala ng agent from a cruise line. Inabutan niya ako ng calling card. So, by that time, sabi ko, again, an opportunity comes to my door. Sabi ko, subukan ko nga to. So, I applied as a kitchen helper sa cruise line. Okay. So, this time na interview ako, natanggap naman ako. Kasi nga, I have 3 years experience Oh, sa may hotel. credential ka May na eh. credentials na. Natanggap ako. So, sabi ko, ito na yung turning point. Makakapag-abroad na ako. Yung pangarap kong makasakay ng eroplano, Oh, matutupad na this time. Little that I know, umahal pala ng requirements ng pagsisiman. ay oo. Wala akong ganong finances. I have to, wait. Alam mo yon, yung sobrang respect ko sa wife ko ngayon is that when I was starting, pwede ba akong umutang pang solas? Pero pinautang ako. That's where I survived. Natapos ko yun. Nakakatawa nung nakaalis ako kasi sa sobrang taranta mo, first time mong mag-a-abroad, Oh. nahulog pa yung passport ko sa Hong Kong airport. Ano ba yan? Hindi ko alam paano nangyari, but boarding na, nandun ako, tulala. Yung mga kasama ko, sabay ko, aalis na. Hindi ka makaalis. Pare, iwanan ka namin kasi wala. Sabi ko talaga, I just prayed. And God grace, dumating yung security. Nadampot yung ano ko, Wow. passport ko. Buti na lang yung passport ko, nakaipit yung ticket. Alam nila anong gate. So, siguro mga 2 minutes, aalis na. Nakaalis ako. Sabi ko talaga nun, thank you Lord. Para sa akin talaga to, sabi ko talaga. Oh. And then, my cruise line journey began. Iba ang buhay sa barko. Ang mali kasi sa Pilipinas, pag sinabi kang nasa abroad ka, they all think madali eh. This is what I experienced there, that I also teach younger guys na gusto magbarko. 3 months of your life sa cruise ship, you will be really challenged. Physically, mentally, emotionally. Why? Physically kasi ang trabaho ron, trabaho ng 3 tao, trabaho mo mag-isa. Yung ginagawa mo rito na may taga-hugas ka, may taga-kuha ka ng ganito, may storeman ka, ikaw lahat yun doon. Kaya they pay top dollars eh. So, malaki na yung sweldo, Jory. Malaki na that time. If I'm not mistaken, ang sweldo ko noon, if it compares to peso, nasa mga 30,000. Siguro 100,000 na ngayon. Parang ganon. Kasi talagang Susulitin ka. susulitin ka talaga. Kasi wala ka namang, wala ka namang day off doon. 7 days ka working. So, ang pasok ko noon is 7 a.m. Matatapos ng 11 a.m. Ng 1 p.m. Babalik ng 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kayo nakikita nyo sa barko na May break. picture sa mga bansa. Oo. Lumalabas lang yun. They have a choice. Ah. Matulog ka from 1 p.m. to 5 p.m. Oo, or labas ka para gagala ka. makagala ka. That's your choice. Pag ginawa mo yun, Nako. wala kang tulog. Oo. Magapong kang gising. Kaya pag sinabi mo, nakapunta siyang Disneyland, sa gate lang. Kasi nga, limited time ka eh. Okay. So, ganun ang buhay nun. So, you have to work really hard. Filipinos are very good pagdating sa abroad. Galing namin sumunod. Kasi we have no choice. If you don't follow, you go home. Wala kang option na tawagan ko, kakilala ko si ganyan, si ganun. Walang ganun. May utang ka eh. Meron. Oo. Magkano utang? Parang alam ko nasa 100 plus ang utang ko. Nabayaran mo? Nabayaran ko yun. Gaano But, katagal? 2 kontrata. 8 months ang contract ko nun. 2 contracts. Bago ko nabayaran. So, in almost 1.5 year. 1.5 year. So, yun. So, wala ka talaga akong savings. My wife will attest to this na sinabi niya. Nagbarko ka, pag buwi mo, wala kang pera. Bakit? Kasi nga nagbabayad ng utang. Aside from that, alam mo yung ugali natin na gusto ko maranasan to nun eh. Dating hindi mo nabibili, binibili mo. Binibili ko kahit hindi ko siya kailangan. Oh no. Just to show people na medyo meron na ako ngayon. I think maturity comes eh. Magaling din yung wife ko eh.
nung nakikita niya I earn, tapos saan napupunta yung pera ko, alam mo ginawa ng asawa ko? Yung pera ko na na-earn, nilagay niya sa mga investment ng insurance. Ang dami kong binabayaran ng insurance, kaya monthly wala na halos. I think one thing that really turned that finances sa akin is that you have to accept as a man and you have to understand, kayong mag-asawa, sino talaga yung magaling sa pera? Totoo. Sino yung gastadero? Sino yung marunong? Na-figure out ko na magaling talaga yung asawa ko sa pera eh. Wow. So, I have to accept, trust her, everything. What I learned is that, ang family kasi is also like a company. Tandem yan to survive yung company yung mag-asawa. Tama. So, you have to figure out sino yung financer, sino yung sales, para ma-survive nyo siya. Kasi if not, mag-ending kayo na pag nagkasakit kayo, magpapa-Gcash ka na sa social media. And that's one of my worst fear. Kaya sabi ko sa asawa ko, sige, magaling ka dun. Little that I know, na hindi ko nakikita yung pera, basta gawa lang ako ng gawa ng pera. Nagugulat ako, may savings na kami. Ito, sana gawin din ng lahat ng pamilyang Pilipino. Sit down at least a month, do a P&L on your household. Ang ibig sabihin PNL, mga kapatid, profit and loss, imagine mo from tricycle driver, natututo ka talaga no? That's because of you, sir. Banggit mo na matagal ka na sumusunod sa akin. Kailan ka sumunod sa mga napapanood mo? Mula nung lumabas yung Ipon Challenge mo, sir. Yung book. I read that book. I think it's a 3 small book. Oo, tagal na yan. 2016 pa yun. Zero plano, binabasa. Talaga. Because that's I learned. And also, one book that I learned a lot also, yung Rich Dad, Poor Dad. So, yung ganong turn of point na naintindihan ko na darating po sa punto, yung late gratification na lagi nilang sinasabi. Pag galing ka po sa hirap, medyo mahirap po yun. But when you come to maturity, even material things won't satisfy you anymore. Marirealize mo yun. That money doesn't really matters at all. As long as there's food on your plate, family po talaga yung napaka-importante. Ang layo na ng pinanggalingan mo, tapos nakamit mo na, I'm sure ngayon may bahay ka na. Meron ako. Diba? Yun mga pangarap mo. Pero ngayon, meron ka ng advocacy na gusto mong tulungan ng mga magsasaka. Correct, yes. Sige, ano yung... So, si Hilton Manila, we have an opportunity to help the farmers. May legacy po si Hilton Manila na sustainability. I just bring it on a local perspective level. So, I really thankful that Hilton Manila trusted me to be an executive chef. Filipino executive chef. Even Wow. my time, hindi unheard of yun. I think you'll attest to that, Sir Chicky, na lahat ng naman. hotels, puro Western people yan. International dapat. International dapat. This is the hotel that trusted me to be an executive chef. By that, binamaximize ko yung pagiging Pilipino ko. Madaling maging leader as a chef, do what you do sa mga guests mo. But in what purpose? So that I always ask that to my mind. And then I met the Atok, Benguet, Mountain Province, and Baguio farmers. Naintindihan ko talaga why. Kasi isang farmer normally may 30 hectares yan doon. Harvestin niya lahat yun. Para maibaba niya yun sa La Trinidad, Baguio, which is the market center ng Baguio para maibenta niya yan sa mga trader or sa common people. Kailangan niya mag-rent ng trucks. Kaya at least 10,000 kilos. 30,000 yung kanya. Tatlo ang kailangan niya. Hindi niya kaya yun. Hindi niya afford yun. Kasi ngayon pataba nga, inutang niya pa eh. So, Tapos at ang binibenta niya, magkano per kilo lang? 7 to 9 pesos. Pagka sa trader na yan, pag binenta na sa inyo, magkano na? 120 na, mga ganun. Grabe, ang Ang dami 1,000% ang tubo. Sabi ko sa kanila, so, 3 trucks ang dadali mo. Hindi, chef. Wala akong pambayad nun eh. Pagkakasyahin ko yun sa isang jeep. So, 30,000 kilos sa isang jeep. Imagine mo, 1/4 of that potato, turog na yun pagdating ng La Trinidad. Eh, hindi naman smooth ang road pababa. Talagang rough road eh. Sabi ko, we can do something as a corporate. Imagine if all the biggest hotels in the Philippines will do what we do. That will buy from them. Na hindi na magiging issue yung farmers, matatanda na, wala nang pumapalit. Anong solusyon ang ginawa nyo para matulungan ang mga farmers na tumaas ang presyo nila? We have to be flexible pagdating sa rules natin as a corporate world. We have to treat our farmers as a partners. Not as a trader. Kasi hindi nila kayang sabayan yun. We have to help them to reach that goal na maging competitive sila sa traders. To be able for them to compete as a traders, they have to start somewhere. We need to help them to start. Treat them as a partner. Tinulungan nyo sila para magkaroon ng lisensya, para To magkaroon help ng them resibo. credit. Yes, correct. Natupad yun. Natupad yun, yes. So ngayon, sila na nagbebenta directly Correct, sa inyo. sa amin. So Yes. tumaas na yung kita nila. Tumaas na yung kita nila. Tapos ang sinabi mo sa kanila, kailangan bumili sila ng Sarili nilang sasakyan. Meron na ba silang sarili? Meron na sila, nakapag-provide sila ng sarili nilang isang jeep now. Keep in mind, hindi pa rin sila magiging competitive sa presyo ng traders. Oo. We have to accept that. But the goal is to help them be competitive with them. So question, paano nabago naman ang buhay ng mga magsasaka? They're now hope para sa kanila. Dati kasi always promises eh. Now nakikita nila na they are becoming profitable. At may sumasalo ng produkto nila, whether wrong size or right size, tinatanggap ko yun. Because the goal is not to be picky with them. The goal is to help them. Wow. We have to accept that. Kaya sa bawat Pilipino, sana, pag na-meet kayo ng farmers at bumili ka sa kanya, huwag kayong tumawad. Huwag, just help them. Kasi sa Coke nga, hindi tayo tumatawad. So,
Para sa mga tao naman ngayon na nawawala ng pag-asa, nakatulad na nung nag-umpisa ka, sinasabi mo, hindi to yung buhay. Ano masasabi mo sa kanila? There's a word called fate. Importante yon. You cannot control what will happen to tomorrow or what happened already. But you can control what you can become. Nasa mindset mo yan eh. Your mindset mo gusto maging successful, no doubt you'll be successful. Turuan mo lang talaga yung sarili mo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na yung pinagkaloob sa adlaw na ito. Thank you kayo. Lord, alam po namin na marami pong mga pagsubok na dinadaanan po ang aming bansa. Pinapanalangin po namin ang aming bansa na maghilom na po kami. Lord, at the same time, pinapanalangin namin ang bawat Pilipino na mabigyan niyo po ng panimula. Pagpalain niyo po ang bawat taong nakikinig na nanonood sa programang ito. Sa pangalan ni Jesus, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.